Ka-Express, mainit na usapan ngayon. Kung iko-compare si Kai Sotto kay DeAndre Ayton, sino ang mas bagay sa modern NBA? Well, sa unang tingin, imposible. Si Ayton ay former number 1 overall pick ng 2018 NBA draft, habang si Kai ay undrafted at patuloy pang nagsusumikap. Pero kapag sinilip natin ng mas malalim, nakakawindang ang makikita natin. Mas advanced sa ilang aspeto si Kai kaysa kay Ayton noong parehong edad nila. Si Ayton, 7 flat at 250 pounds, ay dumating sa NBA bilang traditional center, dominante sa paint, rebounder at shot blocker, pero hirap mag-adjust sa perimeter game. Kahit ngayon, kritisismo sa kanya ay kulang ang outside shooting at minsan nagiging predictable ang laro. Si Kai naman, 7'3" at mas mahaba ang wingspan. Bata pa lang ay sanay na sa modernong sistema. Sa Gilas Pilipinas, sa NBA G League Ignite, sa NBL Australia at sa Japan B-League, kitang-kita na kaya niyang mag-pick and pop, umatake mula high post at maging facilitator. Hindi lang siya post-up big man, kaya niyang magbukas ng depensa gamit ang passing at shooting. Well, sa madaling salita, mas expose si Kai sa stretch big role na kailangan niyon ng NBA. At dagdag pa, malaking factor ang attitude at work ethic. Si Ayton, sa kabila ng talento, madalas napupuna dahil sa kakulangan ng killer instinct at inconsistent effort. Si Kai naman kilala sa humility at hunger to learn. Kahit undrafted, tuloy-tuloy ang kanyang development at exposure laban sa malalakas na pros. Sa potential, malinaw na Kai could be the better fit in the future of NBA. Ang tanong lang, mabibigyan ba siya ng tamang pagkakataon? Dahil sa modernong laro ngayon, mas pinapaboran ang mga versatile bigs at kung magpapatuloy ang improvement ni Kai sa depensa at shooting, may dahilan para sabihin mas advanced ang kanyang trajectory kumpara kay Ayton noong same stage ng kanilang career. Ka-Express, hindi ito hype lang. Ito ay reality check. Kai has the tools, IQ at adaptability na hinahanap ng NBA teams. At kung iko-compara sa struggle ni Ayton na makahanap ng tamang identity, si Kai ay mas maagang nakaangkla sa modern blueprint. Ang tanong, sapat ba ito para tuluyan siyang magtagumpay sa NBA? Ka-Express, kilalanin muna natin sino sa DeAndre Ayton at bakit malaking bagay na ikumpara si Kai sa kanya. Si Ayton ay ipinanganak sa Bahamas at lumipat sa US para mag-training at maglaro ng college basketball sa Arizona. Noong 2018 NBA draft, siya ang naging number 1 overall pick ng Phoenix Suns. Mas nauna pa siya kaysa kay Luka Doncic at Trae Young. Sa kanyang rookie season, ipinakita niya agad ang kanyang galing bilang traditional center, rebounds, at shot blocking ang kanyang puhunan. Pero habang lumilipas ang panahon, nakita ng lahat ang limitasyon. Yes, malaki si Ayton sa ilalim ng ring, pero hirap siyang makasabay sa modern NBA kung saan ang mga big man ay kailangang may shooting, mabilis sa depensa at marunong mag-switch sa guards. Well, sa madaling salita, hindi sapat ang pagiging paint giant. Ngayon, ihambing natin si Kai. Bata pa lang si Kai ay exposed na siya sa international basketball. Naglaro siya sa mga FIBA tournaments para sa Gilas. Pumasok siya sa NBA G League Ignite at nakipagsabayan sa NBL Australia at sa Japan B-League laban sa mas matatanda at mas malalakas na pros. Ang malaking kaibahan, si Kai ay hindi lang nakatutok sa ilalim, marunong siyang mag-pick and pop, may touch mula sa mid-range at three-point line, at willing passer mula sa high post. Kung ikukumpara natin sa parehong edad, Ayton at 20 years old, focus pa rin sa traditional na big man role, limitado sa paint, at hindi pa talaga kilala bilang shooter. Kai at 20 years old, marunong nang maglaro bilang stretch big, nakaka-facilitate ng bola, at nakaka-adapt sa modern system. So, ibig sabihin, mas maaga ang exposure ni Kai sa modern style kaysa kay Ayton. At kung pagbabasihan ang trend ng NBA ngayon, mas mabor sa mga katangian ni Kai ang direksyon ng liga. Pero syempre, hindi pwedeng kalimutan ang malaking agwat sa experience. Si Ayton ay may ilang taon na sa NBA, naging starting center sa isang team na umabot sa NBA Finals noong 2021. Napatunayan na niya ang kanyang sarili bilang solid rebounder at rim protector. Samantala si Kai ay patuloy pa rin nagsusumikap para makapasok sa NBA. Gayunpaman, dito pumapasok ang hustle at hunger to learn ni Kai. Dahil sa kanyang sitwasyon bilang undrafted player, wala siyang choice kundi magtrabaho ng doble. Kumapit sa bawat pagkakataon at i-prove na kaya niyang sumabay. Kung ikukumpara sa perception kay Ayton na kulang sa killer instinct, si Kai ay mas consistent sa pagpapakita ng attitude na gusto ng mga coaches at NBA teams. Kaya ka-Express, nakakawindang isipin na habang si Ayton
ay patuloy pang hinahanap ang tamang identity sa liga, si Kai ay mas maagang nakatutok sa modern role na kailangan ng NBA big man. Kung pag-uusapan, ang Kai Sotto versus DeAndre Ayton, siguradong maraming fans ang mapapaisip kung patas ba ang laban. Pero kapag iniisa-isa ang development ng dalawa, makikita na hindi malayo ang trajectory ni Kai sa isang former number 1 overall pick ng NBA draft. Si Ayton ay pumasok sa NBA bilang isang physical specimen, 7'1", 250 pounds, may athleticism at lakas na agad nagpabagsak sa depensa ng kalaban. Pero kung ikukumpara sa kanyang unang mga taon sa NBA, may mga kapintasan din kay Ayton. Hindi consistent sa aggressiveness, hindi kilala sa leadership, at madalas nagiging dependent sa mga guards gaya ni na Chris Paul at Devin Booker para mag-shine. Si Kai naman, kahit galing sa mas komplikadong ruta mula Australia, Chile, Japan hanggang NBA workouts, pinapakita na maaga niyang nahasa ang kanyang basketball IQ at versatility. Kung si Ayton ay nag-focus sa pagiging paint finisher at rebounder, si Kai ay mas maaga nang nagtrabaho sa kanyang shooting range, passing ability at pick and roll reads. Ito ang aspeto na tinatawag ng mga eksperto na modern big skill set. At kung pagdating sa intangibles, Kai Sotto could arguably be ahead. Habang si Ayton ay minsan question ang kanyang desire at work ethic, si Kai ay consistent na tinuturing na masipag, determinado at may malasakit para sa koponan at sa bansa. Ang ganitong mindset ay napakahalaga. Defensively, dito lumalabas ang malaking potensyal ni Kai. Si Ayton ay solid rim protector pero hindi elite shot blocker gaya ni na Rudy Gobert. At si Kai dahil sa kanyang 7'5 wingspan at timing, ay may potensyal na lumagpas sa defensive ceiling ni Ayton kung tuloy-tuloy ang development at conditioning niya. Well, sa madaling salita, kung ang tanong ay kung mas advanced ba si Kai kaysa kay Ayton sa parehong edad, may magandang argumento tayo. Kai has already built a global following, naglaro sa iba't ibang sistema at natutong mag-adapt sa iba't ibang style ng laro. Samantala si Ayton ay dumaan sa mas linear na college to NBA path. Ang adaptability na ito ang pwedeng maging edge ni Kai. Hindi pa rin masasabi na mas magaling agad si Kai kaysa kay Ayton ngayon, pero malinaw na may mga aspeto kung saan mas ahead si Kai sa kanyang developmental stage. Ang susi ay consistency, lakas ng katawan, at patuloy na exposure sa high-level competition. Kung lahat ng ito ay magsama-sama, posible talagang magbunga ang narrative, Kai Sotto is greater than DeAndre Ayton in the long run. Ka-Express, sa tingin niyo ba sapat na ang kombinasyon ng skills, mindset at adaptability ni Kai para malagpasan si DeAndre Ayton sa kanyang NBA journey? At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.